Yan, so naghahanap pa kayo ng affordable at magandang dashcam para sa inyong mga sasakyan. So for this video, pag-uusapan natin ngayon ang 70mi A200. Tapos ilalagay din natin siya dito sa ating sasakyan mga katribo na Ford Ranger. So titingnan natin kung gaano ba ito kalinaw at kung paano ito mag-perform during night and day. Dahil sabi nila maganda daw to kapag gusto mo ng shooting or kapag gusto mo ng clips from night to day. Ayan. So maraming mga dumatang sasakyan, napakaraming mga kamote ngayon. So kailangan natin ng depensa laban sa mga kamote na yan. Ha? Tara, unbox muna tayo. Let's go! Alright mga katribo, so ito na yung ating package. Kaka-deliver lang dito kanina habang may ginagawa tayo dun sa sasakyan mga katribo. At eto, so buksan na natin siya. So nakuha ko lang pala to sa halagang 2,600 mga katribo. So yung package na kinuha natin ay yung front and rear dashcam mga katribo. Nabagsak ko pa to kanina eh. What? So unang-una, makikita kagad natin yung syempre A200. Ayan, napakaganda. Yeah, boy. Alright. Set aside muna natin. Kasi parang may nakalagay dito sa loob eh. Parang ano niya yata to. Previous. Dun sa shop. Okay. So meron tayong charger. Ayan. So ito ay actually intelligent charging. Ayan. So magagamit din natin to kapag install na natin itong ating 70mi. Alright. So unboxing tayo dito. Set aside muna natin to. Gusto ko sana mag-ASMR kaso lang dami na bang sasakyan. First, ito mga nandito. So dito yung mga pandikit nya. Ayan, kompleto naman. So ito yung camera mismo mga katribo. Wow, napaka-premium mga katribo. Oh. Okay, so dito yung pangsikwat. And dito yung kasama na charger. Ang dami na natin ganito. So dito yung case nya. Ito yung I think sa ano to, connector ng camera. Ito naman connector sa likod ng camera. Alright, so yun lang yung naman, i-mount na natin. Pag-aralan muna natin kung paano natin kakabit yung smooth sa ating sasakyan. Let's go. Alright, so dito na tayo sa sasakyan mga katribo. So dito yung 70mi A200 natin mga katribo. So tinanggal ko na yung dati nating nakalagay na dashcam. Mumurahin lang naman yung tigpa 500. Ito nga pala yung gusto ko i-share sa inyo mga katribo. Yung car perfume na meron tayo, itong Spender. Napakabango yan, solid. So dito mga katribo, hindi ko alam kung paano ko i-mount ng maayos yung ating dashcam. So kaya naman, gagamit tayo dito mga katribo ng panukat. Kasi gusto ko makita yung center mga katribo. Ayun. Minsan may mga RFID na yun. Okay. So meron tayo dito ito, panukat mga katribo. Siyempre para pantay man, dito na tayo. Kailangan lang nating pantayin to mga katribo para alam natin kung saan natin ilalagay. Tama? Dapat parehas yung pinaka-center ng camera. So kunin muna natin yung ating camera. Magsisimula tayo sa pinaka-gitna. So ito ang pinaka-gitna mga katribo. Alright mga katribo, so dito yun na pala natin kailangan ng ating panukat dahil yung salamin natin mga katribo mayroon naman siyang center dito, so dito natin ibabase. So kapit na natin yung, actually napunasan naman na natin, kapit na natin yung ating, ewan ko anong tawag dito, pandikit. Electrostatic sticker pala ito mga katribo. This is electrostatic sticker. So eto yung parang pinaka ano niya, dikit lang natin. Okay. Dito. Okay. Next naman itong camera. Hindi nyo na magiging itsura niya mga katribo. Tingnan lang natin to. Double-sided yan man. Yan. Bang naman siya. Ayan siya mga katribo. Nakikabit na natin yung ating dashcam. Ewan ko nakikita nyo. Nakikita nyo ba? Di pa ulan na kasi dito sa amin.
Ayan, ganyan siya mga katribo. So, pinaka-center talaga yung kinuha natin. So, may tilt naman siyang ganyan. Ayan, ganyan siya. Alright. Alright mga katribo, so dun sa likod naman tayo mga katribo. So ito naman yung camera para sa likod. So dun sa likod, hindi siya kagaya ng dito sa harapan mga katribo na may guide tayo. Dun sa likod kasi wala. So gagamit na tayo ng ating mahiwagang panukat. Tara, let's go. Alright mga katribo, so nakakuha na natin yung pinaka-center or pinaka-sukat ng windshield natin sa likod. So yun ay may habang 45 inches. So divide lang natin yung 45. So 45 divided by 2 equals 22.5. Ngayon, 45 minus 22.5. Ayan, so 22 inches ang sa gitna. Hanapin natin. Doon natin ikabit mga katribo. Let's go! Alright mga katribo, susukatin natin 1 inches, 22, 22. Let's go. So, cable routing naman tayo mga katribo. So dito sa likod mga katribo, medyo pawis na ako. So ipapadaan lang natin siya dito sa ilalim na ito mga katribo. Tara, dun tayo sa harapan mga katribo. Padaan na natin yung mga wires. Okay, cable routing. So naikabit na natin doon at saka dito. Ito naman tayo sa pagka-route ng ano. Hindi ko alam mga katribo kung level yan. Di-bala na. So cable routing muna tayo. So dito natin ipapasok yung mga cable mga katribo. Pasok dito sa mga liners natin. Gandun sa likod. Let's go. Ito yung mga wires natin. So tapos tayo dito. Di-bala, meron naman tayong ibang mga pandikit kung sakali man na nagkamali tayo dun sa unang pagkakabit natin. So ito yung kasama na cigarette charger pero hindi na natin magagamit yan. Alright, so I believe ito yung sa likod mga katribo. So lagay muna natin doon. Ito yung dito sa harapan. Ayan, yung kakabit sa ating power. So type C na rin pala siya mga katribo. Tapos yung binigay na kasamang adapter, yun yung papasok dito. Tapos pupunta doon sa cigarette charger natin. I-route ko lang mga katribo. Alright mga katribo, so dito gumamit pala tayo ng 64GB na SanDisk Ultra. Ito yung ginamit kong SD card dun sa unang ano natin, dashcam. Medyo pangit kasi yun, tag 500 lang yun. So ikabit na natin dun sa ating camera, sa ating 70mm 200. So ito, pag ganito siya, wag kayong magkakamali mga katribo. Pag narinig nyo yung click na yon, okay na yan. So ito, naikabit na rin pala yung ano mga katribo, yung wire dun sa panglikuran ng camera. So ganito siya, magiging tsura niyan. Tapos dadang yan dito, sa baba. Tapos dito, pag ganon, dun sa likod. Let's go! Ito mga katribo, ito yung cigarette charger natin. Dito na natin siya ipapadaan. So galing na yung route natin mula doon, pupunta dito, hanggang dyan, tapos dito na siya maghihiwalay. So dito na natin ipapasok yung ating dito siya. Yan, dyan siya. So hanapan natin siya ng pwesto dyan. Let's go! Alright mga katribo, so eto na. Dyan natin siya nilagay. Ayan, nilagyan na lang natin siya ng strap dyan. Ito na yung pinaka-connection niya. Na lang natin siya dyan para hindi kita, and then dito na siya, diba? Clean looking mga katribo. So mula doon sa taas, clean looking na yan hanggang dito sa routing natin. Yan, yan. So seamless, diba? Seamless, wala akong makikita man. Ayan, ba't nagkaganon to? So I think okay na tayo dito. Ito naman tayo sa likod. Alright mga katribo, so eto na. Ilagay na natin dito yung ating wire. Ayan, malinis naman yung ano natin mula dito. So okay naman siya, malinis naman. So dito na tayo ngayon sa likod. So I think kailangan kong baklasin to dahil may excess na wire mga katribo. Ayan o, sobrang haba niyan. Siguro 2 metro yan. Tapos doon natin isasaksak sa ating. So ayusin lang natin to mga katribo. Let's go!
mga katribo. So eto na, no? Nakikabit na natin siya ng walang kahirap-hirap mga katribo. So eto na yung ating pinaka-wirings. Ayan. So, yung camera natin sa likod mga katribo, so natitilt mo siya 360 degree. Okay? So, ayusin na lang natin yung angle niya yun mamaya mga katribo na. So, punta tayo dito sa harapan mga katribo. Dahil isa-set up na natin yung ating camera. Ano ba yung susi natin? Alright. Ay. Medyo mainit na dito. Okay. So, kung mapapansin nyo mga katribo, ito yung ating socket kanina. So, on muna natin yung socket. Tanggalin muna natin. So, satisfying ito. Pakinggan nyo mga katribo. Yun o. Sarapan ba? Mayroon ding plastic. Oh, wala. Okay. Let's fire it up. Sak natin to. So, secure naman na yung connection. May SD card na tayo. Pagsak na natin dito. Okay. Nabuo na kaya siya. Kailangan natin ayan. Okay. Ayun na mga katribo. Hindi ko alam kung tama ba yung ano natin. So dito, kailangan nating iset up yung ating 70x8200 mga katribo. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Masyadong maliwanag. Wait lang, takpan natin tong ating windshield mga katribo para makita nyo. Ayan, so wala akong makitang pang cover dito sa ating windshield mga katribo. So pindutin lang natin tong okay mga katribo. Ayan, so English. So today is May 26 na pala. 26. So isin lang natin to, mabilis. Okay. Parking surveillance cable undetected, please enable function after installation. Okay, so mayroon na tayong app mga katribo. So makikita nyo dyan, mayroon na tayong app dito sa cellphone natin. So kailangan lang natin siyang i-connect. Add a device tayo dyan. So enable Bluetooth. So hanapin lang natin yung ating camera mga katribo, A200. Ito, A200 dashcam. Okay, go to connect. So connect lang tayo dito sa wifi ng dashcam. So format muna natin. Yan, formatting tayo. So kung makikita nyo, may blue red doon na nagpapakita. Formatting successful. So ayan, recording na siya. So ayan, malinaw. Tingnan natin sa likod. So medyo nakataas yung ating camera sa likod. So ayusin natin. Nakataas no. So makikita naman natin dito mga katribo kung ano yung itsura. Ayan, okay na yan. So connected siya mga katribo. Angas. So ito, okay na yung sa likuran natin mga katribo. Okay, so ito yung sa harapan. Pwede natin siyang i-tilt. So kung mapapansin nyo, napaka-center ng ating pagkakagawa. Settings tayo, tapos punta tayo sa connection system. Okay, dito tayo sa Wi-Fi hotspot. Kailangan nating i-on to. Ayan. Tapos pupunta tayo dito sa ating cellphone. Kailangan nating hanapin ang 70mi na Wi-Fi. Ayan. Ito mga katribo. Yan mismo. Hanapin lang natin. Tapos doon tayo ko-connect. Okay, so andito na. Nakita na natin. The password is... Sansya na mga katribo, hindi nyo masyadong makita. Pero kitang-kita naman yan. Andyan naman siya. Okay, so connected na tayo. Balik tayo sa app. Ito. So ito na. Please confirm connection to the dashcam. So confirm natin dito. Okay. Back tayo. So what can we do here is to open the dashcam. Ayan, open dashcam. Ayan. So kung makikita nyo mga katribo, ayan o. Nakikita natin dito kung ano, ayan o, app is connected sabi niya. Kung ano yung nakikita natin dito, yun din yung nakikita sa likuran. Tignan natin sa likuran. Ayan o. Sheesh, napakaangas pare. Okay. Diba? So ganun lang kadalis i-set up tong camera na to. So dito pwede rin nagre-record na siya actually. Okay, so dito sa app mga katribo, makikita natin yung albums natin. Ayan. So lahat ng mga videos na na-record niya, yung mga loop recording niya, makikita natin dito. So ito na oh. So yung characteristic pala ng dashcam natin mga katribo, ito ay 1080p, 30 frames per second, front at saka rear. Tapos kapag i-disconnect mo tong rear, magiging 1080p, 60 frames per second siya. So test natin to ng day at saka night. Let's go. So ito, andito yung recording natin kanina. So pwede mong i-download yung mga recordings mo mga katribo. Tapos nag-capture din tayo ng picture. Tingnan natin kung malinaw. Ayan. So far malinaw naman. Quality mga katribo. So mayroong dalawang sistema kung paano natin to may kakawit mga katribo. So pwede doon mismo sa fuse box mga katribo. Pero kailangan mo nung parang nagli-link sa kanya. So kasi ito mga katribo, ipiprint siya lang 24 hours surveillance camera na recording. Angas, di ba? Okay, exit homepage tayo. So mayroon tayong real-time di dyan. Makikita natin kung ano yung makikita ng camera. Ayan o. Parehas sila. Diba? Okay. So nagre-record na siya mga katribo.
Wait lang, i-settings lang natin to. Dito tayo sa settings. So dito na natin pwedeng i-customize yung ating camera. Pwede dito sa app. So dito, video encoding format, i-low compression lang natin. Ayan. So dito na lang tayo sa high immersion compression para malinaw talaga yung camera natin. Doon tayo sa loop recording mga katrib. Collision detection, pwede nating i-on yan. Ayaw. So hindi pwede. Time lapse, okay, only with the, ang tawag doon yung nagli-link para sa ano, para sa camera dun sa fuse box. Alright mga katribo. So hardware kit pala yung ano, yung kailangan. Ito, hardware kit. Nagkakahalaga siya ng 900 para magkaroon tayo ng 24 hours parking surveillance. Okay, so anti-flickering, mirroring, anti-rotation, rotate 180. Ay, horizontal mirroring. Pangit. Dapat yung eksakto nakikita natin. Every 1 minute, nagre-record siya. So, gawin natin 3 minutes. So, lahat pala, actually, pwede mong i-settings dito para hindi ka na mag-settings dun. Mayroon lang siyang 1920 by 1080 HDR. So, yan yung pinaka resolution niya. Record emergency video. So, i-ano natin to, ilaw lang natin para hindi ka nalulubak yung magre-record siya. English, always on, screen time, screen saver. Ayan. So, pwede tayo mag-screen saver or always on na lang para maganda. No? Anti-flicker, please select the frequency if you're local AC power. Tapos kami ultimate video actually AC frequency. Minimize, hindi na natin papakialaman yan, medyo technical yan. So yun, siguro ite-testing na natin ito mga katribo. Tara, let's go! So dito mga katribo ay kitang-kita nyo naman kung gaano nga kalinaw yung ating 70 na A200 during daytime. So nakuha na natin tong video nito exactly around 3 PM. So kung mapapansin ninyo medyo maaraw pa at saka sobrang sikat ng araw. At the same time summer din nung kinuhanan natin to. So ito naman yung nighttime na footage natin mga katribo. So ito ay eksaktong 7 na ng gabi mga katribo. At ito yung quality niya. So tinted tayo dito, medium tint ng DF film. Kaya ganyan yung output niya. So kamusta naman? So ayun mga katribo, no? So kita nyo naman yung pagkakaiba ng night and day ng ating 79 na dashcam. So kinabit natin sa ating portrait. So yun, like, share, subscribe kapag nagustuhan nyo itong vlog na to. At sa mga gustong magpakabit, pwede nyo ako i-message. I can do meet up around Pangasinan lang. Basta dapat may camera na kayo. Let's go, like, share, subscribe. Kita-kita tayo sa susunod vlog mga katribo. Ayun, nagustuhan nyo to. Yeah.